Ang laban sa gitna ng Five-Headed Dragon at ng Yojutsu ng natitira pang mga Ryuzen members maliban sa nagtetrain kay Asta. Ang kanilang very own unique abilities na halos nagsusurpass pa sa capabilities ng mga Magic Knight Captains. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin sa ating chapter review ng chapter 346 na ito ng Black Clover. Ako si Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews para sa series na ito at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng Black Clover. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Black Clover chapter 345 ay nakita na nga nating itrain si Asta ng pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 habang ang isa naman sa mga miyembro ng Ryuzen 7 na si Kizoukaku ay nag-launch na ng isang attack dito kay Sister Lily gamit ang isa pa niyang side na para bang isa siyang psychopath na may dalawang katauhan na lumalabas lamang kapag dinodraw niya na ang kanyang sword mula sa kanyang kaloban. Ngayon nag-proceed naman tayo sa chapter at hand which is chapter 346 ng Black Clover. Unang-una sa lahat, ang pangalan ng chapter na ito ay ang The Five Devas na maaring tumutukoy hindi sa Five-Headed Dragon kundi sa 5 na natitirang Ryuzen 7 na tumatapat ngayon sa Five-Headed Dragon at kay Sister Lily. Sa early panels na ito ay may kita nating ang mga citizens ng Land of the Sun ay nakalikas na mula sa Land of the Sun and para bang nasa isang malayong lugar na sila mula sa kung saan ay naisamon uli ang Five-Headed Dragon. So kahit papano ay safe sila, subalit kung hindi nila mapapatumba ang Five-Headed Dragon ay nasa panganib pa rin ang kanilang buhay. Then here we go agad with our match-up nitong si Kizoukaku laban kay Sister Lily. Nakita natin sa previous chapter na inislash nitong si Kizoukaku itong si Sister Lily at naputol ang kanyang horn. Subalit na-heal naman yun agad ni Sister Lily. Maaring gamit ang kanyang spatial magic or maaring may regenerative capabilities talaga itong si Sister Lily. However dito ay nag-attempt agad itong si Sister Lily ng isang counter-attack para mahuli itong si Kizoukaku gamit ang kanyang spatial magic. Subalit natulungan itong si Kizoukaku nitong si Ichikayami gamit ng kanyang mga black orb sa pamamagitan ng kanyang Yojutsu na ang Black Armor. Habang sinasabihan itong si Kizoukaku na mag-ingat dahil hindi naman daw nila pwedeng maliitin itong si Sister Lily since isa nga itong paladin. After seeing Ichika's Yojutsu ay namangha naman itong si Sister Lily dahil nga sa ganda ng abilidad nito. But then, ginamit naman ngayon itong si Sister Lily ang Five-Headed Dragon upang atakihin itong si Kizoukaku at itong si Ichikayami na naiwasan naman itong si Kizoukaku habang naglo-launch pa nga ng counter-attack na hindi naman actually nakapag-damage sa Five-Headed Dragon dahil nga sa napakakapal nitong skin armor. And right after realizing na hindi naging effective ang pag-charge na yun kay Kizoukaku, agad namang nag-channel ng energy itong dragon na ito upang mag-launch ng isang explosive breath na tumama sa mountain ng Land of the Sun at agad na nag-eradicate ng mountain na tinamaan ito na nagpapakita lamang ng kung gaano ka-destructive ang kakayahan ng Five-Headed Dragon na ito. Kaya nasabi ngayon ni Sister Lily na kahit na daw kaya nilang mag-buy time ay hindi pa rin yun effective dahil kung hahayaan nila ang Five-Headed Dragon na mag-run rampant dito sa Land of the Sun ay maaring masira ng Five-Headed Dragon ng Land of the Sun in no time. Nasinagot naman ni Ichika na it will not happen as long as there is a shogun that sees everything. Then nagkaroon ng isang flashback sa kung ano ang nangyari bago pa man lamang makarating itong si Sister Lily at ang kanyang mga kasama pang angels. Dahil alam naman natin na na-foresee nga nitong si Shogun na si Ryuya ang mga bagay-bagay bago pa itong mangyari kaya nakakapag-prepare sila agad bago pa mangyari ang sakuna. And by this panel din ay na-confirm na natin na ang kasama palang mga angels pa nitong si Sister Lily ay mga paladins din. So meaning tatlong paladin talaga ang kakaharapin ngayon ng mga membro na ito ng Ryuzen 7, hindi lamang itong si Sister Lily. But still, comparing Sister Lily to the other two angels, nasabi naman nitong si Ryuya na ibang level talaga ang kakayahan nitong si Sister Lily kahit na kung ikukumpara ito sa dalawa pang paladins na kanyang kasamahan. Nabanggit din dito nitong si Ryuya kung ano ang mga abilidad ng mga paladins na ito na sinasabi niya. Sinabi niya na si Sister Lily ay gumagamit ng water and spatial magic. Ang isa ay ang bumuhay o ang parang gumising sa Five-Headed Dragon na may magic na gumagamit ng beast control tulad na lamang ng ginawa niya sa Five-Headed Dragon na Holy Howl. At ang natitirang isa na bumasag naman ng Shrine Seal ay gumagamit ng ice magic. Dito rin ay napredict nitong si Ryuya na babasagin talaga ng tatlong ito ang Shrine Seal at talagang bubuhay nila ang Five-Headed Dragon.
Kaya expected na talaga ng Ryuzen 7 na mabubuhay talaga ang 5-headed dragon. To prevent this from happening, naisip ng isa sa mga miyembro ng Ryuzen 7 na pigilan na agad ang mga paladins na ito bago pa magawa ang kanilang mga plano, but sinabi nitong si Ryudo Ryuya na hindi, dahil ang kailangan nilang i-prioritize ay ang pagligtas sa kanilang mga citizens. Na dahilan nga kung bakit nakita natin na ang mga citizens ng Land of the Sun ay nasa safe place na bago pa man lamang masamon ang 5-headed dragon. Nasabi din ni Ryu na kung hindi sila magkakaroon ng preparation ay siguradong magkakaroon ng inconsiderable damage dahil nga napakalalakas ng kanilang mga kaharapin. Nabanggit din niya na hindi sila siguradong mananalo kahit pa ibuhos nilang lahat dahil merong abilidad ang mga kalaban na i-bring ang dead back to life. Which means meron talagang may regenerative capability sa kanila na kayang bumuhay kahit ng mga patay. Maaring isang abilidad yun ay binigay pa ni Lucius Zografis kay Sister Lily. But ang pinipinpoint dito nitong si Ryudo Ryuya ay ang i-prioritize daw ang safety ng kanilang mga citizens, which only proves na talagang hindi masamang tao itong si Ryudo Ryuya dahil wala namang kahit na sinong villain na magkakaroon ng kahit na anong paki sa kanyang mga citizens as long as manalo sila sa isang laban. Ryuzen 7 naman, knowing that they will be facing the 5-headed dragon, kasama pa ang mga paladins na takot ngayon ng tatlong miyembro na ito habang sinasabing kaya daw ba nilang tapatan ng 5-headed dragon. Subalit biglang tumawa itong si Ryudo Ryuya habang sinasabing malalakas ang kalaban. Subalit naniniwala daw siya na kayang talunin ng Ryuzen 7 kahit na ang mga formidable enemies na ito. Na dahilan kung bakit kahit na alam ng Ryuzen 7 na nasa dehadong side sila ay pipilitin at magsistrive silang manalo laban sa 5-headed dragon at sa mga paladins na nagbabalak na i-invade ang Land of the Sun. And here it starts, magsisimula ng i-display ng mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 ang kanilang each very own unique Yojutsu. Matapos kainin ng parabang isa sa ulo ng 5-headed dragon itong si Keizokaku ay bigla siyang nag-evolve or parabang nag-transform gamit ang kanyang Snow Yojutsu, Bloodstained Silver Fox. And may kita nating parabang nagkaroon talaga ng metamorphosis sa kanyang katawan na nag-mutate into somewhat of a fox nga. Habang ang susunod namang miyembro ng Ryuzen 7 na nakita nating parabang isang malaking tao ay gumamit ng Earth Yojutsu, Wisdom King Buddhist Priest na nag-evolve sa parabang isang napakalaking Earth Golem na halos mas malaki pa nga sa isang ulo ng 5-headed dragon, and within just one punch ay napatay niya ang isa sa mga ulo ng 5-headed dragon. The other two members naman ay gumamit ng kanilang Zeten, Wind Yojutsu, Gale Rakshasa Blade at Lightning Yojutsu, Yajra Yakshame, Fivefold Dance, na parehong pumatay din sa dalawa pang natitirang ulo ng 5-headed dragon. And lastly, si Ichikayami ay gumamit ng kanyang Dark Yojutsu, Black Crescent Moon, na nagre-resemble ng Dimension Slash ng kanyang kapatid na si Yami Sukehiro. And there you go, patay na agad ang 5-headed dragon, or should we say, pwedeng hindi pa to patay dahil nasabi nga nitong si Ryudo Ryuya na kayang mag-bring back to life ng mga kalaban. So it means maaring kahit napatay nila ang 5-headed dragon one time ay ibuhayin lang to ulit nitong si Sister Lily, or maaring ng Holy Howl ng isa pa sa mga paladins na kasama niya. Matapos makita ni Sister Lily kung paano pinatumba ng mga miyembro ng Ryuzen 7 na ito ang 5-headed dragon within just one stroke of each members, ay namangha itong si Sister Lily habang sinasagot pa siya nitong si Ichikayami na as long as naniniwala daw sa kanila si Ryuya ay hindi nila hahayaang manalo itong sila Sister Lily sa laban. Therefore, ending the chapter with a cliffhanger, subalit nakita naman nating i-display ang mga abilidad ng mga miyembro ng Ryuzen 7 gamit ang kanilang Yojutsu. And basing sa feats na mga nagawa nila mula sa pag-transform nila gamit ang kanilang Yojutsu, we can comprehend right away na talagang mas malakas ang mga miyembro ng Ryuzen 7 na ito kumpara sa mga Magic Knight Captains ng Clover Kingdom, which might have something to do sa kanilang Zeten. Kahit nasabihin nating meron ngang mana zone ang mga Magic Knight Captains sa Clover Kingdom, still nakita naman nating mas namamangha pa rin si Asta kung ikukumpara ito sa Zeten. And we don't know yet, maaring sa susunod na chapter ay mamaster na ni Asta ang paggamit ng Zeten dahil sa previous chapter nga ay nakita nating magsisimula na ang kanyang awakening. But overall, isang napakagandang chapter para sa Black Clover, and surely aabangan na naman natin ang susunod na chapter release, which most probably be sa next year na in 2023. So, I wish you guys a Merry Christmas and an advance Happy New Year. I hope you guys like the video. Muli, ito si Updated Weeb.
Happy holidays, and I'll see you next year.